Dagat. Isa na namang magandang araw sa inyong lahat, Sitio Pangil. Eto na naman at muling nagbabalik ang lingkod niyong walang iba, kundi si Crisanto. Para maghatid sa inyo ng isa na namang kwentong hango sa tunay na buhay ng mga taong nakakasalamuha ko. Hindi ba sabi ko naman sa inyo, bata pa lang ako, mahilig na talaga akong makinig, manood o magbasa ng kahit na anong kwentong kababalaghan. Dahil dyan, marami na akong naipong kwentong katatakutan, lalo na yung tungkol sa mga nilalang ng dilim na sinasabing hayok daw sa dugo at laman ng tao o mas kilala sa tawag na aswang. Pero siyempre tulad pa rin ang dati. Hindi na naman ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa naging experience di umano ng landlord ko sa dating inupahan kong apartment noong nagtatrabaho pa ako somewhere in South Luzon. Itago na lang po natin siya sa bansag na Mang Nardo. Isang dating seaman na ngayon ay nagpapaupa na lang ng mga naipundar niyang apartment. Year 1988. Binata pa raw noon si Mang Nardo at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Kasama ang mga kabarkada niyang sina Bernard, Kaloy at Lito. Sila rin daw ang magkakasama sa iisang dormitoryong inuupahan nila. Malapit sa pinapasukan nila noong kilalang State University sa Maynila. Kababalik lang daw nila noon galing sa kani-kaniya nilang Christmas vacation nang may mapansin daw silang kakaiba sa isa nilang kaibigan, si Kaloy. Sabado wala raw silang pasok noon sa eskwela kaya naka-standby lang ang 4 sa dormitoryo nila. Nagbabasa raw noon si Bernard habang nakahiga sa sahig. Katabi si Kaloy, nang bigla na lang itong sumigaw. Aray, glitik ka naman pare, ba't bigla kang nangangagat? Asar na asar daw noon si Bernard at tinapunan ng masamang tingin ng kaibigan. Napatigil din daw tuloy sa pagbabarahan noon sina Mang Nardo at Lito dahil nagulat sila sa lakas ng sigaw nito. Pre, nangingilo kasi itong ngipin ko parang bigla akong nanggigil nung napatingin ako sa leeg mo. Kumakamot-kamot pa raw si Kaloy at hindi makatingin kay Bernard noon dahil sa hiya. Pambihira, ano ka? Vampira o kaya aswang? Miling-iling pa si Bernard bago padabog na init sa yung librong binabasa niya kanina. Pagkatapos ay naglakad papunta sa pintuan. Yosi nga lang ako saglit. Bigla akong naalibadbaran eh. Bigla naman daw nataranta si Kaloy. Hinabol nito si Bernard. Teka, pre. Sorry na nga, ililibre na lang kita. Nang makalabas na yung dalawa nilang kabarkada, nagkatinginan daw bigla sina Mang Nardo at Lito bago sila sabay na napahagalpak ng tawa. Nangiya, naigkupang nanonood sa magsyotang may LQ. Halos hindi na raw makahinga si Lito sa kakatawa. Gumugulong na ito sa sahig habang hawak ang tiyan. Ito naman kasing si Kaloy, pre. Mula nang umuwi yan galing Aklan, bigla na lang naging ganun. Parang natuluyan na eh. Kala ko dati sila ayos lang siya. Ngayon,
Talagang lumalakas na ang hinala kung pusong mamunga yung kaibigan nating yan. Ayaw pang umamin eh. Sa akin okay lang naman kung ganun siya. Wala naman tayong magagawa eh. Napapailing na lang daw si Mang Nardo noon habang ipinagpapatuloy nila ni Lito ang paglalaro ng baraha. Pero ang sabi ni Mang Nardo, hindi lang daw yun ang kakaiba kay Kaloy. Bukod sa tila nakakahiligan na nitong kagat-kagatin silang magkakaibigan, ay madalas din daw nila itong makitang bumabangon sa gabi para uminom ng sangkaterbang tubig na para itong uhaw na uhaw. Tapos nagtataka rin silang ngayon ay nakahiligan na nitong kumain ng karne, gayong dati-rati. Palagi itong nagre-request na kumain sila ng gulay. Vegetarian daw kasi itong si Kaloy. Tumagal daw ng halos 1 linggo ang mga weirdong gawain ni Kaloy hanggang sumapit ang gabi ng kabilugan ng buwan. Nasa kasarapan raw noon ng tulog si Mang Nardo. Naghihilik na nga raw siya noon dahil pasado 12:00 na ng hating gabi. Nang bigla na lang siyang mapahiyaw sa sakit. Aray ko putang na! Napamura daw si Mang Nardo ng malutong. Kaloy! Ano bang trip mo? Bakit mo kinakatanghita ako? Gago ka ba? Minamanyak mo na yata kami. Nagising din daw, pati sina Bernard at Lito dahil sa lakas ng sigaw ni Mang Nardo noon. Pati raw sila. Na bad trip na sa inaasal ni Kaloy. Hindi, sorry, pare Nardo. Nangingilo na kasi talaga yung ngipin ko. Hindi ko na mapigilan. Parang paiyak naman daw si Kaloy at halos ayaw lumapit kay Mang Nardo sa takot na baka upakan siya ng kaibigan. Pero habang nagpapaliwanag daw si Kaloy ay may kakaibang napansin si Mang Nardo sa loob ng bibig nito. Teka, ngumanga ka nga ulit, pre. Ano yung nasa bunganga mo? Ha? Alin? Ngumanga naman daw si Kaloy at ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ni Mang Nardo nang makumpirma niya kung ano nga yung tila sumisilip sa bibig ni Kaloy kanina. Bakit ang hahaba ng pangil mo, pre? Ang tutulis pa, ano yan? Doon daw ay napabalikwas na talaga ng bangon sina Bernard at Lito para tingnan kung ano yung sinasabi ni Mang Nardo. Hindi ko alam, pre. Ano to? Tulungan niyo akong alisin to. Walang hiya, Kaloy. Ano bang ginawa mo sa probinsya niyo at nagkaganyan ka? Pati ang kamay mo. Tingnan mo. Tinutubuan ka na ng makapal na balahibo. Oo nga. Ang hahaba rin ang kuko mo, pre. Sa napansin ni na Bernard at Lito, ay lalo namang nagpanik si Kaloy. Dali-dali siyang tumingin sa salamin at nang makita niya yung sarili niyang refleksyon, ay umiiyak siyang bumalik sa harap ng mga kaibigan. Itali niyo muna ako, mga pre. Sa tingin ko, nayanggaw ako. Ano? Halos sabay-sabay daw ang naging reaksyon ng tatlo. Basta itali niyo na muna ako. Ikikwento ko sa inyo kapag sigurado na tayong hindi ako makakaalis dito. Sinunod na lang daw ni Mang Nardo, Bernard at Lito ang sinasabi ni Kaloy sa kanila. At nung natapos ay doon na nila ito binomba
ng mga tanong. Ano? Ano ang nangyari sa'yo sa Aklan, pre? Bakit nagkaganyan ka? Paano ka nayanggaw? Sandali, isa-isa lang ang tanong. Ang hirap po yung magsalita kapag mahaba ang ngipin. Halatang nahirapan nga raw si Kaloy sa pagsasalita dahil nakikita nilang nakakagat nito ang sarili niyang dila. Bukod pa sa panayang kamot ito sa balat niya dahil unti-unti siyang tinutubuan ng maiitim at makakapal na balahibo sa katawan. Pero nang makapag-adjust na raw ito ay ito na ang kusang nagsimulang magkwento sa kanila. Ayon daw po kay Kaloy, hindi lang daw talaga bakasyon ang dahilan kaya sa umuwi noon ng Aklan. Sinadya raw talaga siyang pauwiin noon ng mga magulang niya para ipagkasundo siya sa unika iha ng pamilyang pinagkakautangan nila noon ng kanilang lupa. Uso pa pala yung mga ganyan? Pero bakit naman kayo ipagkakasundo? Siguro pangit yung babae niyan, ano? Isang mabilis na pag-iling daw po ang isinagot ni Kaloy noon sa biro ni Mang Nardo. Bigla daw pong naging malungkot ang mukha nito bago ito muling sumagot. Mali ka, pre. Ang totoo, si Ditas ang pinakamagandang babae doon sa lugar namin. Matangkad. Hugis bigas ang mukha. Mahaba ang pilik mata. Maganda ang hubog ng katawan at napakakinis ng balat. Ang daming ang naiinggit na kababaihan doon habang ang mga lalaki naman nagkaandara pa sa kanya. Bakit sa'yo pinagkasundo? Sa una, bakit sa kailangang hanapan ng mapapangasawa? Kasi, walang pwedeng makaalam ng dahilan kung bakit kailangan niya na agad magpakasal, mga pre. Total, matagal nang magkakaibigan ang pamilya namin kaya kami ang pinagkatiwalaan nila. Ang totoo niyan, inaaswang kasi si Ditas, mga pre. Gusto raw siyang aswangin ng aswang. Gusto siyang gawin itong punlaan. Doon ay nagkatinginan na raw si Mang Nardo at ang mga kabarkada niya. Kinilabutan sila sa sinabi ni Kaloy. Huli na para hindi pa sila maniwala sa sinabi nito dahil kitang-kita na nga nila mismo ang ebidensyang totoo ang sinasabi nito. Anong ginawa mo, pre? Pumayag ka bang maging karibal ng aswang? Oo, nung una, pumayag ako. Napatampal daw sa noo si Mang Nardo noon sa isinagot ng kaibigan. Syunga ka ba, pre? Bakit ka naman pumayag? Tingnan mo tuloy nangyari sa iyo ngayon. Kasi matagal ko na rin naman gusto si Ditas. Halos lahat naman yata ng lalaki sa amin pumaporma sa kanya. Saka, hindi ko naman talaga naging karibal yung aswang. Dahil nung huli umatras din naman ako. Medyo napakunot na raw noon ang noo ni Mang Nardo dahil nalilito na sila sa kwento ni Kaloy. Bukod pa sa hanggang ngayon, ay panay pa rin ang kalkal nito sa katawan niya na parang kulang na lang daw ay kayuri nito ang sarili niyang balat. Paano nagkaganyan? Paano ka nahawaan ng pagkaaswang kung hindi ka naman pala naging karibal ng aswang? Ibig sabihin, wala siyang dahilan para habulin ka. Kasi umatras ka sa kasal niyo ni Ditas, di ba? Halatang asar na sa mga tanong niya si Mang Nardo. Sinigundahan pa yun ni Bernard. Oo nga. Saka bakit ka umatras? Akala ko ba type mo si Ditas? Naduwag ka? Hindi nga kasi yung aswang ang may gawa nito sa akin. Makinig kasi muna kayo, pwede ba?
Nahihirapan na ako magkwento sa kakatanong niyo sa akin eh. Doon palang natahimik ang tatlo. Sa wakas, si Kaloy na ang tuloy-tuloy na nagsalita. Ang buong akala ko talaga nung una, pareho kami ni Ditas ng nararamdaman kasi kapag harap namin ang mga magulang at kamag-anak niya, sobrang sweet niya sa akin. Siyempre, alam niyo namang siya rin ang unang girlfriend ko kaya kilig na kilig din ako. Lalo na kapag kaming dalawa lang at nilalambing niya ako hanggang sa isang beses, bigla na lang akong hinalikan ni Ditas. Hindi yun basta halik lang, pre. Totoong halik. Masarap. Nagpalitan kami ng laway sa laway. Hindi ko nga akalain na may ganong sign pala si Ditas. Mahinhin kasing babae yun, kaya akala ko talaga ginawa niya yun kasi mahal niya rin ako. Handang-handa na sana akong ipaglaban siya eh, kaya lang... Bigla na lang daw huminto sa sinasabi si Kaloy. Bumakas ang sakit sa mata nito habang inaalala ang nangyari sa kanya sa Aklan. Kaya lang ano, pre? Ayon daw po sa kwento ni Kaloy, kinabukasan daw, pagkatapos ng mainit na tagpo sa pagitan nilang dalawa ni Ditas, mga bandang 6:00 na raw ng gabi. Pagkatapos magluto ng nanay niya ng hapunan, ay naisipan niyang dalhan ng ulam si Ditas. Paborito daw kasi ng dalaga ang pinakbet ng nanay ni Kaloy. Excited na excited pa man din daw si Kaloy noon habang papasok pa lang siya sa bakuran ni Ditas. Nang pagtingala niya, doon sa may bandang bubungan ng bahay ng dalaga ay may naaninag siyang mga figura o imahen na parang may nakatayong mga tao roon. Mabilis daw na nagtago si Kaloy sa matataas na talahiban sa labas ng bakuran ng pamilya ni Ditas. Dahil sa pag-aakalang yun ang mga aswang na gumagambala sa dalaga. Hindi naman daw siya nagkamali. Aswang nga ang nakita niya dahil yung isang imahen ay nakita niya hong may napakalaking pakpak sa likuran at merong kulukulubot at itim na balat ang hubot-hubad nitong katawan. Pero bukod doon, may napansin siyang kakaiba. Teka, bakit yung isa nakasuot ng bestida? Bestida ni Ditas yun ah. Dahil daw po sa napagtanto ay lalo pang sinipat ni Kaloy ang mga aswang na nasa bubungan. Bigla raw pong nanlaki ang mata niya nang makita niya kung sino yung kasama ng aswang sa bubungan ng bahay ni Ditas. Ang babaeng pakakasalan niya, si Ditas mismo. Ito ang kasama ngayon ng aswang sa bubungan at mukhang wala naman ito sa panganib dahil kitang-kita niyang nakangiti pa ang babae habang kausap ang aswang. Nagniningning din ang mata ni Ditas na parabang in love daw ito sa aswang nakaharap. Bukod pa doon, halos bumaliktad daw ang sikmura ni Kaloy nang masaksihan niya pa ang mga sumunod na nangyari. Kitang-kita niya kasi nang maglapat ang labi ni Ditas at ng aswang. Kitang-kita niyang inilabas pa ng aswang ang mahaba nitong dila. Naagad naman daw sinunggaban ni Ditas na parang hayok na hayok itong mahalikan yung aswang. Pinigilan daw ni Kaloy ang maduwak nang maalalang ganito rin si Ditas nang halikan siya nito kagabi.
Doon niya naalalang kaya pala parang may naaamoy siyang hindi maganda noon habang magkalapat ang mga labi nila. Parang masangsang at amoy bulok na hindi lang daw pinansin ni Kaloy dahil nag-e-enjoy siya noon sa ginagawa nila ni Ditas. Pucha! Ibig sabihin ka na ni Ditas ang aswang na ito bago niya pa ako hinalikang kagabi. Diri! Panay daw ang kuskus ni Kaloy sa bibig niya. Akmang tatakbo na raw sana siya noon pauwi ng bahay nang bigla na lang niyang nakitang lumingon si Ditas sa direksyon niya. Naku po, nakita yata ako. Bigla raw nanigas si Kaloy sa kinatataguan niya. Lalo na nang makita niyang yumukod si Ditas at sa isang iglap ay lumabas mula sa likuran nito ang isang pakpak na parang kamukha ng sa kahalikan nitong aswang. Pagkatapos nun, umakto itong parang susugurin siya. Mabuti na lang daw at lumabas ang tatay ni Ditas at sinaway nito ang anak. Ditas! Bumaba ka riyan! Kundi ako mismo ang papatay dyan sa halimaw mong nobyo. Doon nalaman ni Kaloy na alam pala ng pamilya ni Ditas ang tungkol sa relasyon ng dalaga sa aswang. Ibig sabihin, hindi totoong ginagambala sila nito dahil si Ditas mismo ang may gusto sa kanilang relasyon. Nagtatakbo raw si Kaloy pauwi ng gabing yun at agad na isinumbong sa mga magulang niya ang nangyari. Kinumpronta naman daw ng mga magulang niya ang magulang ni Ditas at doon nila nalamang gusto nilang hikayating iwanan ni Ditas ang aswang. Kaya nila ito pinagkakasundo sa ibang lalaki. Pero hindi na pumayag ang pamilya ni Kaloy at pinabalik na lang siya sa Maynila. Hinayaan nilang si Ditas na at ang pamilya nito ang tumapos ng sarili nilang problema. Pero ang hindi alam ng mga magulang ni Kaloy ay huli na ang lahat. Parang sinadya raw ni Ditas na hawaan ng pagkaaswang si Kaloy bilang parusa sa pagsang-ayon niya sa kasal nila na hindi naman talaga gusto ng dalaga. Maya-maya raw, pagkatapos magkwento ni Kaloy ay halos nababalutan na talaga ng itim na balahibo ang buong katawan nito. Naging kulay pula na rin ang mata nito habang ang dila nito ay unti-unti na rin daw nanghahaba. Mga pre, anong gagawin natin dito kay Kaloy? Paano natin yan tutulungan? Natataranta na raw sina Bernard at Lito noon dahil talagang nagwawala na si Kaloy sa kinauupuan niya. Parang wala na rin daw ito sa sarili at hindi na sila kilala dahil sa tuwing mapapalapit daw sila sa kaibigan ay pinipilit daw silang kagatin nito. Mabuti na lang talaga itong si Mang Nardo may biglang naalala. Teka. Doon sa lugar ng tiyuhin ko sa may Batangas, ang alam ko meron daw doong albularyo na may kakayanang pigain mula sa isang taong nayanggaw ang laway ng aswang na humalo sa dugo nito. Meron palang ganun? Mamaya pagsikat na magsikat ng araw bumiyahe tayo pa Batangas para maipagamot itong si Kaloy. Sa ngayon, pagtulong-tulungan na lang muna natin siyang itago. Tara, busalan natin ang bibig nito, baka marinig tayo ng iba pang tenants. At ganoon nga ang ginawa ng tatlo. Kinabukasan ay dinala nila kaagad si Kaloy sa albularyong sinasabi ni Mang Nardo.
doon ay sinimulan kaagad itong gamutin. Mabuti na lang nadala ninyo na maaga itong kasama ninyo. Dahil kung nagkataong nahuli kayo, at nakatikim na siya ng dugo at laman ng tao, sigurado akong hindi na natin kakayaning alisin pa ang pagkakaaswang niya. Magiging ganyan na siya habang buhay. Yun daw ang sinabi sa kanila ng albularyo pagkatapos nilang ikwento rito ang buong pangyayari. Gaya ng sinabi sa kanila ni Kaloy. Pagkatapos ay pinanood nila kung paano ito ginamot. Meron daw ipinainom yung albularyo kay Kaloy na parang katas na dinikdik na halaman. Ininom naman agad yun ni Kaloy. Pero maya-maya ay bigla na lang daw itong nagsuka ng kulay itim na likido. Sige lang, iho. Ilabas mo lang ang kamandag ng aswang. Sige, isuka mo nang hindi ka na maghirap pa. Matapos daw pong maisuka ni Kaloy ang halos lahat na yata ng laman ng bituka niya, bigla na lang itong nawalan ng malay. Ang sabi naman daw po ng albularyo ay normal daw yun. Dahil nakakaubos talaga ng lakas ang ginawa nilang pag-aalis ng laway ng aswang. Pagkatapos naman po nun, bumalik na raw sa normal ang buhay nila. Nawala na raw kaagad yung mga weird hobbies ni Kaloy. Katulad na lang ng bigla nitong pangangagat. Samantalang kalaunan, ay sumunod din daw ho kay Kaloy ang pamilya niya. Dahil sila raw ang sinisisi ng mga magulang ni Naditas kung bakit tuluyan nang sumama ang dalaga sa nobyo nitong aswang. Simula raw ho noon ay wala nang naging balita pa sina Kaloy sa dalaga. Hanggang sa dito na nga rin sila tumanda, nagkatrabaho at nangagsipag asawa. Ayon kay Mang Nardo, yun na raw ang isa sa pinaka hindi niya makakalimutang experience sa buhay niya. Kaya nga raw ikinuwento niya ito agad sa akin nang malaman niyang mahilig akong mangolekta ng mga ganitong klaseng karanasan. Sana'y nagustuhan niyo ulit ang kwentong to, mga kasityo pangil. Naway nag-enjoy kayo at nalibang habang nakikinig kayo nito. Anyway, marami pa ho akong baong kwento. Kaya kung gusto niyong magpadala ulit ako ng sulat dito, mag-comment lang ho kayo. Ako nga pala ulit, si Crisanto. Isang simpleng taong mahilig mangolekta ng iba't ibang kwentong aswang na pwede ko rin naman pong ibahagi sa inyo. Sa ngayon ay dito ko na muna tatapusin ang kwento ng aking landlord na si Mang Nardo at ng kaibigan niyang si Kaloy na hinawaan ng pagkaaswang sa pamamagitan ng isang halik.